May malaking plano. Uy, malaking plano ito, ka-coffee ha. Si House Speaker Martin Romualdez patungkol dito sa PhilHealth. Actually, dito siya kinakainggitan ng mga anti-Marcos at anti-Romualdez Dahil nagtatrabaho ito To be fair, ka-coffee, hindi sa kinakampihan natin dito si Romualdez, magandang performance ng Congress. Anong batayan natin dyan? Yung compliance nila doon sa mga priority bills na gusto ni PBBM, di ba, tuwing SONA, inaanunsyo ng presidente. Ito yung mga priority bills na gusto nating maisabatas. Ang House of Representatives, sumusunod sila. Ibig sabihin, maganda ang leadership dyan sa House of Representatives. Isa yan sa kinakagalitan ka-coffee ng mga anti-Marcos. Kasi vanguard Ganito natin i-describe si Romualdez Vanguard yan Protector yan ni Pangulong Bongbong Marcos. So yung gustong sumira kay PBBM, dumadaan kay Romualdez. Kaya actually malaki yung papel ni Romualdez dito po sa panunungkulan na ito, dito sa Marcos administration na ito. Kasi magkaalyado talaga sila. At sa tingin ko naman, pinagkakatiwalaan talaga ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Romualdez. Suportado niya ito ang ginagawa ni Romualdez. Anyway, sige. Ano yung pinupunto natin dito? Nakaiinggitan na naman siya dito. Sigurado ito ka-coffee. Dahil may maganda na naman siyang gagawin patungkol dito sa usaping pangkalusugan ng ating mga kababayan na hindi nagawa ng ilang mga previous speakers, na hindi nagawa ng ilang mga mambabatas. Yung mga mambabatas natin kayo yung kayo yung nagdi-distribute ng budget di ba? I-prioritize ninyo, ito dapat yung ponduhan. At ito ka-coffee, under the leadership of Romualdez, medyo magandang balita ito sa usaping pangkalusugan. Na sa balita ito ng Manila Bulletin, gagawa ng paraan. Yan dapat ang leader. Pag may problema, gawa ng paraan. Romualdez wants PhilHealth to shoulder 50% of payward bills. Ayan kasi ang problema natin. Halimbawa na confine ka, lalo't nasa private ka, di ba? Ilang porsyento lang ang sinasagot siya ng PhilHealth. Kung hindi ako nagkakamali, mga 20% lang yan. So kung miyembro ka ng PhilHealth at kahit ma-confine ka sa pribadong ospital, gusto ni Romualdez na sagutin ng PhilHealth ang kalahati dito o 50%. Ano yung impact nito ka-coffee? Ibig sabihin yan, kung ikaw ay medyo nakaka-LL ka bahagya, di ba? So nag-aalangan ka, saan ka pupunta? Sa private ba o sa public? Kung medyo 50% na yung sasagutin, mas pipiliin mo pumunta na ng private, di ba? Kasi malaki rin naman yung mababawas doon sa bill mo. Anong effect noon sa public hospitals? Madide-congest. Imbis na nagsisiksikan sa public hospitals, mababawasan ng bahagya. Kasi lumipat na sa private hospitals yung iba na medyo nakaka-LL ng bahagya. Diba? Hindi pabor, win-win solution yan. Nabawasan natin yung public hospitals at natulungan natin yung nagkasakit na medyo nakaka-LL pero kailangan pa rin ng suporta. Yan ang gustong gawa ng paraan dito ni Romualdez. At sa tingin ko, kapag sinabi ni Romualdez na ano niya ito sisingilin siya dito mangyayari at mangyayari yan. Anyway, in the first place, isa sila sa nagbabudget, no? Kongreso yan Sila nag-allocate ng pondo Nagagawa nila ng paraan ang mga insertion ng budget ng mga government agencies. Ano pa ito, di ba? Para pa sa kapakinabangan pa ng ating mga kababayan. House Speaker Martin Romualdez says he will find a way to make the Philippine Health Insurance Corporation, itong PhilHealth, cover at least half the bill incurred by Filipinos in private hospitals. Magandang balita yan. According to Romualdez, the chief complaint of patients, ito yung pangunahing reklamo ng mga pasyente, lalo na po yung mga indigents o indigent, is that PhilHealth is only shouldering 15% to 20%. Ayun na. Tulad ng sinabi natin kanina, 20%. O tanging 15 to 20% lamang po ng bill sa ospital, sa private medical institution, ang sinasagot po ng PhilHealth. Especially if they are admitted in private wards. So medyo malaki-laki pa rin yan. Kasi kung nag-bill ka, let's say, ng 100,000 inabot ng bill mo, ilan lang ang sasagutin ng PhilHealth dyan? 15,000. Kailangan mo pa ng 85,000 para mabayaran mo yung bill mo. With this, itong proposal na ito ni Romualdez, 50,000 na lang yung babayaran mo, di ba? Dahil sasagutin na po yan ng PhilHealth. Di ba? Maganda yan. Win-win solution yan sa lahat. Marami ang nagtatanong sa atin kung pwedeng dagdagan ang sasagutin ng PhilHealth sa billing ng doctor's fee kapag private ang kinuha na kwarto o sa pay ward. Romualdez said in a statement, kahapon lang po yan, Linggo, February 11. Hiling ng mga tao na kalahati ng bill nila, sana kapag na-admit sa private ay sagutin ng PhilHealth para kalahati na lang ang babayaran ng miyembro. Di ba? Agree ako dito ka-coffee. Maghahanap tayo ng solusyon kung paano magagawa ng paraan itong kahilingan ng taong bayan na hindi nadadaan sa paggawa pa ng batas dahil medyo matagal ito, sabi ni Speaker. Correct.
ano lang yan ka-coffee, isama lang yan sa request eh. Mag-request ng additional funds itong PhilHealth, idaan sa DBM yan, for sure may extra fund dyan, i-approve yan, and then once na ma-approve na yan, malaking bagay yan para sa ating mga kababayan. And I think kapag sinabi ito ni Romualdez, no, magkakatotoo yan. Definitely, we will hear our constituents. Therefore, we have to do something about it, sabi ni Romualdez. In terms of professional fee of physicians and medical specialists, the speaker received complaints that PhilHealth only subsidizes 30% of private hospital patients. Medyo mababa pa rin po yan. He added that he wants to talk to the concerned officials to check the exact benefits being received by members confined in private hospitals. Ayan, ka-coffee. Dito siya inaaway. Kasi ayaw nila na maiisahan sila. Ayaw nila na may mas magaling sa kanila. Kasi ano ito sa kanila eh. Sampal ito sa kanila eh. Kasi ang tagal-tagal nyo dyan sa Kongreso, pinangunahan nyo yan, wala man lang ganitong klase ng programa. Dito sila inaaway dito eh. Kasi good news ito. At once na maaprubahan ito, maraming mga kababayan natin ang matutuwa sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, marami ang bitter eh. Ayaw na nagsasaksid ang ating mga kababayan, ayaw na nagsasaksid ang administrasyon ni PBBM. Kasi pag nagsaksid si PBBM, baka may isa na namang Marcos na maging presidente in the coming years. Ayaw nila yan. Diba? Kasi hashtag never again sila dyan. Ayaw nila na baka sa susunod maging presidente si Sandro Marcos. Pinahinog lang ito ka-coffee dahil maganda yung ginagawa ng kanyang tatay. Diba? Ayaw nila yan. Kaya sige, sirain natin yan. May magagandang ginagawa, sirain natin para ang taong bayan mabawasan ang paghanga dito sa administrasyon na ito. Magandang gawain ba yan? Diba? Makasarili yan. 777 ARS, mawawala na ang mga kumpiyansa ko kay sister eh. But nakikita ko ang development ni House Speaker Martin Romualdez, sinisiraan pero ang laki ng tulong niya sa leadership ni PBBM. Parang like ko siya to be the next 777 ARS. Actually, maganda yung performance niya, ka-coffee, no? At makikita mo rin sa rating niya, bagamat hindi niya pa napapantayan itong rating ni Vice President Sara Duterte, nag-i-improve yung rating nito, ka-coffee. At tumataas din ito. Parang last time ng rating ng SWS, nasa 43% ito, ka-coffee. Not bad yan. Kasi before, ang alam ko, nasa 30% lang yan. So, malaking pag-angat yan. Ma'am Cecilia Peña, sanib puwersa na naman ang kontra dyan sa gagawin na yan ni Speaker Romualdez. Ayaw nila na magandang balita na matutuwa ang taong bayan. Malamang, yan na naman sila dyan. Kaya, kasi mapapahiya na naman sila dito. At sa tingin ko, mangyayari yan. Antayin lang natin ka-coffee. In the next 2 months, 3 months, nadjadya na po yan. Yung announcement na yan. At once na mangyari yan, babalikan natin yan. I-discuss po natin yan. Kay Tel Nemenso, yes to Martin Romualdez. Kay Sik Digong, prayer rally tayo ha, kasama si Apollo, stop Kibuloy. May kasamang muna si Sik Digong. Kailan ba yan? Parang sa February 25 ata magaganap yan ha, ka-coffee. Sige, good luck sa mga dadalo dyan sa rally na yan. Parang sa Cebu nila gagawin yan eh. Hayaan natin sila, again, karapatan naman nila yan. Baka sabihin na naman ginigipit ang kanilang freedom of speech, ginigipit ang kanilang freedom of expression na nakasaad po yan sa Article 3, Section 4 ng ating Konstitusyon. Sabi doon, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Diba? Kapag hindi natin pinayagan mag-rally yan, syempre, isa-cite ang sandigang batas. Bakit nyo kami pinipigil mag-rally? Karapatan namin ito, karapatan namin magpahayag ng aming saloobin. Karapatan namin ilantad ang mga gusto naming sabihin. Hayaan natin sila dyan. Sige, gawin nila yan dyan sa Cebu. As long as hindi na sila maninira. Ang problema kasi minsan sa mga rally na yan di ba? Imbis na i-promote ninyo yung cause ninyo, i-promote ninyo yung mga gusto nyong gawin, baliktad yung ginagawa. Sinisira nyo yung nasa kabilang administrasyon. Tama ba naman yun? Yan yung strategy. Doon tayo hindi pumapabor sa mga ito Miyu, good evening, ka-coffee. Hello po sa inyo. Kay Mel Amigable, naiinis yan si Aklang Harimau kasi hindi in-appoint si PBBM admin. Mabuti naman at hindi siya akla kinuha dahil mga traidor lang yan sa katagalan. Tingnan mo ngayon masyadong bitter kay PBBM si Akla. ay, kabyo. Lilda Galvez, good evening everyone, and to you ka-coffee. Hello sa inyo ma'am, happy viewing sa inyo. Kay Victima 147, magmumurahan lang sila doon. Tingnan natin ka-coffee. Pero sana, paano baga natin sa kanila? Mag-rally kayo, di ba? Hindi kayo pinipigilan mag-rally. Pero wag nyo nang banatan si PBBM.
Huwag nyo nang atakihin kung sino-sino pong individual o personalidad. I-promote ninyo yung inyong gustong ipinaglalaban. Malamang sa malamang dyan sa rally na yan eh. Pag-uusapan nila dyan yung paghiwalay ng Mindanao dito sa Pilipinas. No? Kasi syempre, andyan dyan ang mga Duterte. Andyan dyan sila Alvarez. Malamang sa malamang talaga, i-discuss nila yan. Kim Santos, salamat po sa pagmamahal kay PBBM. Same here. Oy, thank you, Kim Santos. At sa lahat ng mga nagmamahal kay PBBM, isang like naman siya. Like nyo naman tong video na to, ka-coffee. Kung mahal nyo si PBBM, ako mahal ko si PBBM. Mahal ko ang administrasyon na ito. Kaya like naman dyan, ka-coffee. Anyway, sige. Ang mga ka-coffee natin nasa Facebook, nakikinig din. I-shoutout natin si Ma'am Lolita Mandigma, kay Watson Ramos, kay JR Dagsa Gabuli, kay Arturo, no? Kay Willie Aguinaldo, hello po sa inyo ka-coffee at sa lahat ng ating mga ka-coffee na nakikinig dyan sa Facebook. Oy, pasuyo na lang po ha, paklik na lang po ng like or follow dyan sa Facebook. At kung nasa YouTube kayo, ay paklik na lang po ang subscribe. Oy, may nakapasok dito. Yuli, sabi ni Yuli Altamira, magkano ang bayad sa iyo? Mamatay na kung nakakatanggap tayo ng bayad mula dito sa PCO, mula kay First Lady, mula kay PBBM, mula kay Romualdez, o kung ano man pong sinasabi ninyo na may bayad. No? Hindi totoo yung pinagsasasabi ni Maharlika na ano kami mga troll, na binabayaran kami dito para i-promote si PBBM, na binabayaran kami ni First Lady Liza Marcos. Walang ganyan na nagaganap. Eh ba kasi si Maharlika at si Sas. Kasi sabi ni Enrile, di ba? Sila ay nakakatanggap ng bayad. Regards sa iyo, Alex Rosario Dumbrique. Hello po sa inyo. Kay Dilda Galvez, like, and share mga ka-coffee. Maraming salamat ma'am sa inyo pong suporta. Sige, ka-coffee, move on tayo sa ating next topic. Kuha na kayo ng inyong mga kape.